Sugatan po ang isang grade 8 student matapos saksakin ang kanyang kaeskwela sa Silang, Cavite. Sa investigasyon ng mga pulis, uwian na po ng mga estudyante na mangyari ang pananaksak sa palengke po ng Silang, hindi kalayuan mula sa eskwelahan. Agad naman pong nadala sa ospital ang biktima. Tinangkang tumakas ng suspect pero agad din siyang nahuli ng mga barangay tanod. Pambubuli daw ng biktima sa suspect ang tinitignang punot dulo ng krimen. Nasa kustodiya na ngayon ng mga social worker ang nanaksak na estudyante. Nagpapagaling naman sa kanilang bahay ang biktima. Ayon sa kanyang nanay, patatawarin nila ang nanaksak na bata basta tutulungan sila sa gastusin sa pagpapagamot ng kanyang anak. Patuloy naman ang investigasyon sa kaso ng akong eskwelahan kung saan nag-aaral po ang mga sangkot na estudyante ng karagdagang suporta at tulong sa pamilya ng dalawang bata. Ito ho, mukhang talagang itong problema ho natin na ito ay lumilitaw na po na mukha pong dumarami. Samantala po naman, dalawang makakahiwalay pong umano'y banta ang natanggap ng Palo National High School sa Leyte nitong nagdaang linggo. Ayon sa pamunuan po ng paaralan, sa social media umano idinaan ang mensahe ng pagbabanta. Hindi pa tukoy kung sino ang nasa likod ng mga banta. Hindi na po idinitali pa ng paaralan ang naturang pananakot pero wala ho naman daw silang nakitang agarang panganib. Iniulat na rin daw nila ito sa mga otoridad at pinayuhan ang mga magulang ng iba yung pag-iingat. Nagbabala din po ang paaralan na maaari pong managot sa batas ang responsableng gumagamit ng social media. Ang Palo ay katabing bayan lamang ng Tacloban, kung saan nga po nangyari ang walang habas sa pamamaril noong pong June 22. Samantala, napigilan po ang posibleng pamamaril sa Aparing School of Arts and Trades sa Cagayan. Nakumpiska ang ilang armas sa 3 binatilyong estudyante. 15 taong gulang ang isa sa mga estudyante habang 14 na taong gulang ang dalawa pa. Nakuha sa kanilang isang baril na may 2 bala at kutsilyo. Sa salaysay po sa mga pulis, nagdala ng baril ang nakatatandang estudyante dahil may nambubuli daw sa kanya sa eskwelahan. Inaalam pa kung kanino nakarehistro ang nasabing baril. Pinatawag na rin ng PNP Apari ang mga magulang ng 3 bata na isinasailalim ngayon sa investigasyon. Sasailalim din ang mga bata sa intervention ng DSWD. Sa ngayon po'y patuloy ang mahigpit na pagpapatrolya ng mga pulis sa mga paaralan sa Apari. Nagsasagawa rin ng mga lecture sa bawat klase para maiwasan ang bullying. Nabugbog po naman ng kapwa-estudyante ang isang lalaking grade 4 student habang nasa kainan sa labas po ng eskwelahan doon naman sa Coron, Palawan. Una nga pong napaulat na 3 high school students ang nanakit sa biktima dahil nga hindi niya raw ito binilhan ng pagkain. Pero nang imbestigahan ang nangyari, lumalabas na taga-ibang paaralan ang nambugbog at ang grade 4 student ang siyang nag-aya ng suntukan. Ipinatawag na po ng DepEd ng mga magulang at guardian ng mga sangkot na estudyante. Hindi raw ito kukonsintihin ng paaralan. Arestado naman ang 4 na lalaking nakaengkwentro ng mga pulis sa Arayat, Pampanga. Unang isinumbong ang mga suspect dahil po sa walang habas na pagpapaputok ng baril sa isang barangay. Nakuhanan pa yan sa isang video. Nang rumesponde ang mga pulis ay agad umanong nagpaputok ng baril ang mga ito sa halip na sumuko. Gumanti naman ang mga pulis hanggang sa masugatan at maaresto ang mga suspect. Nakumpiska mula sa mga suspect ang ilang baril, mga bala at isang granada. Ayon sa mga pulis, ang mga suspect ay miyembro ng Pintados Group na nag-ooperate sa Pampanga at sa Bulacan. Sasampahan ng mga suspect ng kaukulang kaso. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.